What is up YouTube and welcome back to the channel. It's been a while, kumusta kayo? Sana palagi kayong okay. So for today's video, pag-usapan natin na mabilis H1B visa versus EB3 visa. Let's go. So first, pag-usapan natin yung processing, yung time frame. So first, sa EB3 or immigrant visa, matagal po talaga ang processing nito. After mo mag-NCLEX, kailangan mo mag-IELTS, mag-file ng visa screen, ganyan. And then after that, from that point, at least minimum 18 months po ang waiting time, assuming na current yung status sa visability nung priority date mo. Whereas sa H1B visa or working permit visa, mabilis lang ang processing. After mo makapag visa screen, siguro in 3, 6 or 12 months makakaalis ka na, makakapunta ka na dito at makakapag-work. Okay? Number 2 is type. What kind of visa yung dalawa? Yung EB3 po is immigrant. Ibig sabihin, pagdating mo dito, magro-roll na kagad yung immigrant status mo, and then after a week, 3 weeks, or maximum ng 3 months, darating yung SSN and yung green card mo. Minsan nadidelay lagi yung green card, pero yung SSN, minimum 3 weeks darating yan sa inyo. On the contrary, yung H1B visa po is temporary working permit. It means that hindi ka allowed magstay dito more than your contract says. Kung ano man yung kontratang na pagkasunduan nyo, yung validity ng visa mo as temporary working permit, yun, hanggang dun lang po yung stay mo. Pero merong mga pinapromise ngayon yung mga agency na after mo makapag H1B visa, pagdating mo daw dito, ipaprocess nila yung EB3 mo, meaning i-convert ng agency mo yung H1B visa mo to EB3 or immigrant visa, which is okay, di ba? Number 3 is dependents. Ano mangyayari sa dependents mo? Mayroon ka bang dependents? Kung single ka, walang problema. Kung ikaw naman is may asawa or may dependent ka, may anak ka rin, may family, yan, ganyan. So sa EB3, kung ano yung, dito kasi sa US, kung ano yung visa ng main applicant, yun din ang visa ng dependent. Sa EB3 visa, ang main applicant is immigrant visa, so yun din ang magiging visa ng dependents niya. Meaning, pagdating dito ng dependents mo, kung kasabay man siya ng main applicant or sumunod lang or follow to join, yan, immigrant pa din ang magiging visa nila. Yun pa rin ang igagrant sa kanila. And then same process, after 3 weeks or at least 3 weeks or so, makaka-receive ng SSN and green card. Yan. On the other hand, sa H1B visa, hindi allowed mag-work yung dependent mo most of the time. So ganito yan, kapag nagka-visa, H1B visa yung main applicant, isasama niya yung dependent niya, ang visa niya is ganun din, pero hindi siya nakakapag-work. Walang powers na makapag-work yung dependent ng H1B visa. Oops, wag muna kayo ma-alarma kasi merong mga times na i-apply ng as temporary working permit din yung dependents mo. Okay? So hindi ko lang assure kung paano ang processing yan, i-discuss yan sa inyo ng agency nyo. So yung next natin is yung flexibility. Okay? Yung flexibility is, okay, so first muna sa EB3. Sa EB3 visa or immigrant visa, kapag ikaw, halimbawa, nagtatrabaho ka na, nag-start ka na, everything is working well, and then after a year or before 1 year na realize mo na, teka, parang parang hindi tama yung palakad dito, parang hindi ko nagugustuhan yung palakad, ganyan, parang nabababaan ako sa sweldo, ganyan. Meron kang kakayahan because of your visa na immigrant ka, meron kang kakayahan na mag-buy out dun sa agency mo, which is babayaran mo yung contract kung magkano man, and then you are free to go kahit saan mo gustuhin magtrabaho, diba? Ganun din sa ano mo, sa dependent mo. Yung dependent mo, halimbawa may asawa ka or meron ka ng mature na anak na eligible na mag-work, ganun din, pwede silang mag-work.
anywhere nila gusto kasi meron silang immigrant visa. On the other hand, yung H1B visa, yung dependent mo, kung ano yung visa mo, yun din yung visa niya. Although, sa unang portion, hindi talaga siya pwedeng makapag-work. And then, ini-apply nyo siya halimbawa ng temporary work permit as well. So, hindi siya ganun ka-flexible na hindi siya pwedeng makapag-work anywhere. Why? Kasi, hindi lahat ng company nag-a-accept ng ganong type ng visa. There are only some certain companies na pwede silang mag-accept by law ng mga temporary working visa, and meron din silang category na nire-require. For example, kailangan yung bibigyan nila ng temporary work permit na nandito sa US soil is tapos siya ng bachelor's degree. Yan, yung mga ganyan. And for the main applicant of H1B visa, yun, wala kayo nung flexibility na meron ang EB3 visa holders. Kung halimbawa, nagpunta kayo dito under certain agency, excuse me, nagkasundo kayo ng okay 3 years contract, ganyan, dito ka magwo-work sa hospital na to. Kapag whatever turns out, wala kang freedom to choose kung sino yung magiging employer mo after nung employer mong pinag-applyan. So kapag kinancel mo yan, magfa-fine ka, and then uwi ka na sa Pilipinas, kasama syempre yung mga dependent mo. So yung mga ganung bagay, kailangan nyo rin i-consider. And last but not the least, money wise. Yan. Kung single ka, again, walang problema. Pero kung ikaw naman, meron kang pamilya na kasama or asawa, ganyan, i-consider nyo muna. Sa EB3, walang problema kasi money wise, ganyan, halimbawa under agency rate ka, yung main applicant muna, yung main applicant is under agency, nagre-range siguro ng mga $30 to $40 per hour dito sa common state, ha, hindi dun sa mga ibang state talagang malalaki yung offer. So yung mga common states lang, halimbawa halimbawa $30 to $40 per hour ang rate ni main applicant. Tapos meron kayo ay family of 3, living in an apartment. So parang money wise hindi yata sapat. So pwede kayong lumipat, 'di ba? Yung dependent mo pwede mag-work, makakatulong sa budget ng pamilya nyo. On the other hand, sa H1B visa, ayan. So medyo, kasi nga dahil yung dependent nyo is medyo limited kung ano yung pwede niya maging trabaho, at saka maselan, makahanap ng trabaho. So i-consider nyo yan. Siguro sa mga first 3 or 4 months talagang mahirap. Dahil syempre ikaw lang yung nagtatrabaho, yung dependent mo hindi makatulong masyado sa pagbibigay ng budget, 'di ba? Yung pagdadagdag sa budget. So i-consider niyo yung mga ganyan. So anyway, yun lang naman yung mga thoughts ko. I-comment nyo lang dyan down below kung ano yung mga thoughts nyo regarding this topic. However, meron naman akong kakilala ng mga naka working visa, and it turns out well naman. Meron akong kakilalang 2 medtech. Yung isa katrabaho ko dati sa Batangas. Okay naman siya kasi syempre single siya, wala siyang dependent, so okay siya, living the world, di ba? Living the dream. Ganyan. Yung isa naman, kasamahan ko dati sa Saudi, lab tech din siya, may asawa siya nung nagpunta sila dito, nag-apply sila ng permit, nakahanap naman, luckily nakahanap kasi nasa Illinois siya so magandang state, siguro maraming opportunities, nakahanap ng employer as a chef para makapagtrabaho dun. So okay, meron silang isang anak, pero nakakapag-rent sila ng maayos na apartment, ganyan. So doable naman siya, doable as long as makahanap kayo ng doon sa mga H1B visa holder, yung dependent nyo makahanap din ng certain work para makatulong sa household expenses, bills, ganyan. Okay naman siya, doable talaga.
And kung hindi naman, medyo yun nga lang, magiging tight yung budget nyo kung talagang hindi i-allow ng tadhana, ika nga, di ba? So anyway, ayan, sana nakatulong ako, nakapagbigay ako ng konting inputs para sa inyo, dun sa mga nag-iisip, nalilito kung ano bang dapat nyo sa palagay nyong gawin muna. Ako personally, kung ako single, go. Larga na kagad ako H1B kasi ganun din naman magwo-work ako dito, hindi sapat dito sa Pinas halimbawa, or kung nasa ibang bansa man ako, kasi hindi ka naman mag-a-apply sa US kung okay ka na dun, di ba? So given the fact na nag-apply ka sa US, single ka, may opportunity ka ng H1B, go na, di ba? At least nandito ka na. Kung di ka naman masailan sa trabaho, kaya mo lang yung mga trabahong ibabato sa'yo, okay lang yan. At least nandito ka na, pagdating mo, ipaprocess naman nila yung EB3 visa mo, so why not? Pero kung ako, as kagaya ko ngayon, status namin, ako may isa kong anak, asawa, family of 3, at tapos H1B lang yung option ko, siguro, well, depende kung mapapag-usapan namin mag-asawa na pwedeng umuna na muna ako, di ba? Muna ako doon sa US, ako muna mag-work, dito muna sila, ganyan. Ano ba yung mga posibleng mangyari financially, ganyan. Baka magipit tayo doon. And then another thing is that yun, maghintay na lang muna ako ng EB3 sa Pinas. Kung halimbawa nasa Pinas ako, maghintay na lang muna ako ng EB3, at least kasama ko pa yung pamilya ko, hindi kami magkahiwa-hiwalay. May iba pa namang option, di ba, para kumita ng mas malaki, ganyan. Pero sabi ko nga, diskarte nyo naman yan. Kayo pa rin ang masusunod. So yun, hindi ko naman sinasabi na masama yung H1B visa. Ang sa akin lang, mas okay yung EB3. Yun nga lang, medyo matagal, pero worth it naman. Okay? So hanggang sa muli, salamat sa mga nanood ng video na to. So comment down below kung ano yung mga reactions nyo, violent reactions, comments, suggestions. Ayan. So hanggang sa muli, magkita ulit tayo. Ingat kayo. Sa mga nag-a-apply, good luck sa inyo. See you soon.